ang bagyo sa gitna ng pagsunod. Kuminsan po ay madali natin maunawaan na kapag tayo ay sumuway sa Diyos, dumaranas tayo ng kahirapan, kaparusahan, mga hindi magagandang nangyayari sa ating buhay. Pero mayroon din yung pagkakataon na kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay hindi lahat ay kung tawagin natin ay smooth sailing. Katulad ng nakita natin sa banal na kasulatan na ang mga alagad ay sumunod kay Jesus. Kasi kung yung maalala, yung Ebanghelyo ng nakaraang linggo, ano yung Ebanghelyo ng nakaraang linggo? Yung pagpaparami ng 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos na pagalingin ni Jesus yung mga dala nilang mga may sakit. Tulad yung pinaman nito sa Ebanghelyo natin ngayong sa araw, kalugkong ito. Kaya nga nang sabi sa ibang, pagkatapos pakanin, ang mga tao ay inutusan niya ang kanyang mga alagad na pumunta sa ibang ibayo. Yung kanya namang mga alagad ay sumunod sa kanyang utos na pumunta sa ibang ibayo, sa kabilang ibayo. Bahagi yun na kung saan ay tinugunan nila yung panawagan ni Jesus. Well, siguro hindi nila alam na kay bagyo. Hindi ko katulad ngayon, ay may weather forecast na tayo. Kapag may bagyo, ay hindi pinapayagan na ang mga bangka ay maglayag. Kapag nakita katulad mo ngayon, sunod-sunod yung mga bagyo. Kaya nakita natin na medyo isa yun sa kinakatakot ngayon ng tao. Lalong-lalo na nung pagkatapos ng Undoy, medyo traumatic yung nangyari sa Undoy. Kaya kahit na kumisang konting ulan lang, ay ayaw nang lumabas ng bahay. Natatakot na baka kung ano yung mangyari. Pero bahagi yun, na nakita natin. Sila ay binagyo sa gitna ng kanilang pagsunod kay Jesus natin, na sila ay mauna na doon sa kabilang ibayo, sa lawa ng Galilea. Tawagin natin, Sea of Galilee. Pero ito po ay lawa. Lawa po ito. Mas malaki lang po yung ating lawa ng Laguna. Almost 2 thirds. Kaya lang, sabi na, ang tawag dito sa Sea of Galilee. Kaya bakit? Kasi katulad din ng lawa natin, kapag malakas yung hangin, at malakas din kumisan yung alon, para na rin dagat yung characteristic ng nabanggit na lawa. At yun ang naranasan nila, na kung tutusin ni na sila ay sinasalubong ng malakas na hangin. At nakita nila na si Jesus ay lumalakad sa tubig. Lumalakad sa tubig. At anong sabi ni Pedro, ay kung talagang ikaw yan, Panginoon, ay palakarin mo rin ako sa tubig. Nung una, lumakad, kaya lang, ay later on, napansin niya yung malakas na hangin, lumubog siya sa nabanggit na dagat, lawa. Pero wala yung hamon na pinapahid sa akin ng buong kapal, na dinuturo sa atin natin, na kahit may kayo nasunod, huwag natin isipin natin na hindi ka nadaranas ng pagsubok. May pagsubok kahit sa gitna ng pagsunod. Kahit tama yung ginagawa mo, ay
makakaranas tayo ng alin, ng mga struggle. Huwag natin kalimutan na ito'y bahagi ng buhay ng tao. At ano yung higit na makita natin? Patatagan natin yung ating kalooban. Kasi dito tayo tinatawagan ng Diyos natin. Lumalim sa ating pananampalataya na katulad ng paanyaya niya kay Pedro. Ito rin yung paanyaya niya sa atin. Na alin, na makita natin yung higit na pagkilala natin sa kalooban ng Diyos. Kaya anong sabi niya kay Pedro? Ako ito. Huwag kang matakot. Yung sa paanyaya natin na ipinamanin ko ni Jesus na ako ito, bumabalik ko sa ating kaisipan yung ibig sabihin ng Yahweh. Ano bang ibig sabihin ng Yahweh? I am who I am. Ako ay ako ito. So, paanyaya natin sa gitna ng maraming pagsubok, sa gitna ng malakas na hangin, malakas na bagyo, malalakas na alon, ay sana huwag mawala yung focus natin kay Jesus. Kasi yun ang tinatawag natin, kumisa natin, mga distraction sa buhay natin habang tayo tumatahak sa daigdig na ito. Ay marami yung distraction na nag-umaagaw upang mawala si Jesus sa paningin natin. Kaya anong nakita ko ni Pedro, unti-unti siyang lumubog. Pero, sana katulad din ni Pedro, ano yung sabi natin? Panginoon, iligtas mo ako. Magkaroon tayo palagi ng panalangin na humingi ng tulong at awa sa Diyos. Palagi tayong magtiwala sa Kanya, walang hanggang kapangyarihan na hindi sa lahat na Kasi sabi natin, yung takot o pangamba o pag-aalinlangan, dalawang uri yan. Yung tinatawag natin pagkabahala, yung una yan intellectual. Yung hindi natin alam kung bakit, anong nangyayari. Yung pangalawa yan emotional. Maaaring alam natin na mga bagay tungkol sa daigdig na ito. Kaya we are emotionally disturbed. Bakit? Kasi hindi natin nararamdaman yung pagkilos ng Diyos sa gitna natin. Kumisan alam naman natin na matatapos niyang problema. Kaya tayo emotionally disturbed. Kasi hindi tayo sigurado kung sasamahan ba ako ng Diyos o hindi? Narito ba ang Diyos? Sana makita ko natin, kaya maganda yung unang pagbasa na narinig natin sa ipinahayag ng propeta. Sana nakita yung pananalita ng Diyos na nasa gitna nila, wala sa ingay, wala sa lindol. Kahapon daw, lindol. Anong sinabi sa unang pagbasa? Wala sa lindol ng Panginoon. Asa lang po, Panginoon, in great silence. Sana makita natin na magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban. Bakit? Kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bakit? Ayun nga, nagpakamatay sa krus. Para tayo ay samahan, para tayo ay turuan, para tayo ay gabayan. Pero hindi sa lahat, maramdaman natin na kapiling natin siya. Hindi niya tayo iiwanan, hindi nangiiwan ng Diyos. Tayo na kumisan, marami tayong karanasan na tayo ay iniwanan. Pero sana magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban na ako ito. At yung salitang Yahweh at ang ugnayan ng Diyos at ng kanyang bayan, palaging pinaalala na
Yung tinatawag na natin na pakipagtipan ng Diyos na sa gitna ng maraming pangyayari sa buhay ng mga Israelita at ng bawat isa sa atin na mga nananalig sa buong kapal. Sana magkaroon tayo ng paniniwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano lang kailangan natin gawin? Sana magkaroon tayo ng lakas na sabihin natin na sagipin mo kami, Panginoon. Iligtas mo kami ng Diyos. Huwag nawa namin kalimutan na ang Diyos natin ay hindi nangiiwan.